Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Richard Benjamin Speck, isang Amerikano na kilala sa Amerika bilang first mass murderer na pumaslang ng 8 nursing students. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanila? Si Richard Benjamin Speck ay sinilang sa maliit na lungsod ng Monmouth, Illinois noong 1941. Parehong relihiyoso ang kanyang mga magulang, ngunit ang pagkabata niya ay nadiskaril noong siya ay 6 na taong gulang. Noong 1947 ay namatay ang kanyang 53 years old na ama dahil sa atake sa puso. Makalipas ang ilang taon ay nagpakasal muli ang kanyang ina at ang bagong stepfather ni Speck ay kabaliktaran ng kanyang iniidolong ama. Ang kanyang stepfather ay isang traveling salesman na may mahabang criminal record sa pag-inom at pang-aabuso sa batang Speck. Kasama ang kanyang bagong pamilya, lumipat si Speck sa East Dallas, Texas, kung saan sila ay papalit-palit ng bahay at tumira sa parte ng lungsod na kung saan ay puro mahihirap. Si Benjamin Speck ay isa sa pinakamahirap na estudyante sa buong paaralan. Inulit niya ang ika-8 baitang at kalaunan ay huminto sa ika-2 semestre ng kanyang unang taon sa high school. Sa mga panahon na iyon ay nakuha na ni Richard Speck ang bisyo ng kanyang amahin sa pag-iinom at halos araw-araw na paglalasing. Makalipas ang ilang panahon ay nagkaroon ng regular na trabaho si Speck at nagpakasal pa siya matapos niyang mabuntis ang isang 15 anyos na batang babae na nakilala niya sa Texas State Fair. Gayunpaman, siya ay patuloy na nagkaproblema sa batas. Nagpatattoo siya ng Born to Raise Hell sa kanyang braso at tiyak na namuhay ayon sa kasabihang iyon. Ang asawa ni Speck na si Shirley Malone ay naiulat na nabuhay sa takot sa kanya. Sinabi ni Malone na madalas siyang ginagahasa ni Speck habang natututukan ng kutsilyo. Ginawa niyang trabaho ang pagiging kriminal at ang kanyang mga pagkakaaresto ay dahil sa kanyang mga maling gawain gaya ng pagnanakaw, pandaraya at pag-atake. Noong 1965, inatake ni Speck ang isang babae sa parking lot ng kanyang apartment building gamit ang 17-inch na kutsilyo. Bagamat nakatakas siya, ay inaresto si Speck at binigyan ng 16 na buwan na sintensya. Sa huli, ay pinalaya siya pagkatapos ng 6 na buwan dahil daw sa isang error. Sa takot sa buhay ng asawa ni Speck, ay nagsampa ito ng diborsyo at kinuha ang buong kustodiya ng kanilang anak. Ang karahasan ni Speck ay tumaas lalo simula noon. Matapos bumalik si Speck sa Monmouth para manirahan kasama ang kanyang kapatid na babae, ay sinaksak niya ang isang lalaki dahil sa away sa bar. Nagnakaw ng kotse at ninakawan ng isang grocery store at pagkatapos ay nagnakaw at nagpahirap at ginahasa ang isang 65 years old na babae sa kanyang tahanan. Pagkatapos ay pinatay ni Speck ang isang 32 years old na barmaid na nagtatrabaho sa isang bar kung saan siya ay may ginawang trabaho sa pagkakarpentero. Matapos maimbestigahan para sa pagpatay na ito ay lumipat si Speck ng bayan at kasamang lumipat ang isa pa niyang kapatid na babae sa Chicago. Noong Hulyo ng taon na iyon ay sinubukan niyang makakuha ng trabaho sa isang barko sa National Maritime Union. Nanatili siya roon ng 5 araw habang naghihintay ng assignment. Sa paglipas ng oras na iyon, ginawa niya ang pinakamasama sa kanyang mga krimen. At noong July 12, pagkatapos makatanggap ng isang assignment, dumating si Speck sa barko at nalaman na lang niya na ang kanyang posisyon ay ibinigay na sa iba. Galit na galit at nagsimulang mag-inom si Speck sa isang establishmento. Sa kanyang kalasingan ay nakilala ni Speck si Ella May Hooper. Si Ella May ay isang 53 years old na babae na magdamag ding umiinom sa parehong establishmento.
Tinutukan niya ito ng kutsilyo at dinala sa kanyang silid, kung saan ginahasa siya at ninakaw ang kanyang 22 caliber pistol. Armado na ngayon, lumabas si Speck sa lansangan ng south side of Chicago. Pagkaraan ng 1 milya, nakita niya ang isang townhouse na nagsisilbi bilang isang dormitoryo para sa siyam na nurse na mag-aaral sa South Chicago Community Hospital. Kumatok muna si Speck sa pinto ng Filipina exchange student nurse na si Corazon Amorao. Dumating siya na parang isang maamong tupa na nagpapanggap na humihingi ng tulong. Armado ng isang .22 caliber pistol at isang hunting knife, ang matangkad na figura at mukha ni Speck ay sumalubong kay Amorao at sa kanyang mga kasamahan. Habang may nakatutok na baril, dinala siya at ang kanyang mga kapwa exchange student mula sa Pilipinas na si Merdita Gargulyo at Valentina Pasyon sa sumunod na silid ng mga estudyanteng Amerikano. Doon ay natutulog sila Patricia Matosek, Pamela Wilkening at Nina Jo Schmale. Pagkatapos ay ginising ni Speck ang mga Amerikanong estudyante at itinali ang mga kamay ng 6 na kababaihan sa likod gamit ang pinunit na bedsheet. Si Corazon Amorao ang nag-iisang nakaligtas sa malagim na gabing iyon. Ayon sa kanya, sinabi sa amin ng mga Amerikanong estudyante na wag namin siyang pagkatiwalaan. Siguro kung kami ay magiging kalmado, ay magiging kalmado din siya. Kinausap niya kaming lahat at mukhang kalmado na siya at magandang senyalis na iyon. Pero iba ang nangyari. Isa-isang dinala ni Speck palabas ng silid at saka sinaksak o sinakal ang bawat babae hanggang mamatay. Ayon kay Amorao, wala ni isa sa kanyang kaibigan ang sumigaw habang inaakay sila palabas ng silid. Ngunit kalaunan ay narinig niya ang kanilang pagiyak. Habang nakatalikod si Speck ay gumulong si Amorao sa ilalim ng kama sa kwarto. Sa gitna ng malagim na patayan na ito, dumating sa bahay ang 2 pang estudyanteng nurse na nakatira din sa dormitoryo. Unang dumating si Suzanne Paris na sinaksak ni Speck hanggang sa mamatay sa pasilyo sa itaas habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid. Ang pangalawa ay si Mary Ann Jordana na sinaksak din ni Speck sa kanyang pagpasok sa dorm. Ang huli na sumunod na dumating ay si Gloria Jean Davy na hinatid ng kanyang kasintahan noong gabing iyon. Si Davy lang ang nag-iisang babae na ginahasa ni Richard Speck bago siya sakalin hanggang sa mamatay. Dahil sa mataas na bilang ng alkohol at lasing na estado ni Speck, hindi niya napansin si Amorao na nagawang magtago sa ilalim ng kama habang si Speck ay nasa labas ng silid. Sa pag-asang mabuo ang kanyang swerte sa huling pagkakataon, umalis si Speck sa naturang townhouse pasado 3:00 ng umaga. Ang nagtatagong si Amorao sa ilalim ng kama ay nakiramdam at nang matiyak niyang wala na si Speck, ay kumapang siya palabas ng kama at sinulubong siya ng malagim na eksena. Ang dating pangarap sa Amerika ay isa ng binagong bangungot ng katotohanan. Bandang 6:00 ng umaga ay umakyat si Amorao sa bintana sa itaas at sumigaw para humingi ng tulong. Sumisigaw si Amorao na patay na silang lahat. Patay na lahat ng mga kaibigan ko. Patuloy siya sa pagsigaw hanggang sa dumating ang mga pulis. Bagamat nakatakas si Speck, ay madali siyang nakilala matapos niyang pumunta sa isang hospital. Makalipas ang ilang araw, ay napansin ng isang doktor ang kanyang tattoo matapos mabasa ang tungkol dito sa isang pahayagan. Inaresto si Speck at hinarap sa korte para sa paglilitis sa kanyang mga pagpatay. Pinili ng kanyang depensa at ng kanyang taga-usig ang isang panel ng psychiatrist at hinusgahan siya kung may kakayahang gawin ito. Sa panahon ng kanyang paglilitis na nagsimula noong April 3, 1967, sinabi ni Speck na wala siyang naaalala sa mga pagpatay. Isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng mga taga-usig dahil meron silang saksi na nakahandang tumistigo upang mapatunayan na si Speck ang gumawa ng krimen.
Si Corazon Amorao ay tumayo sa witness stand para sa paglilitis at tumayo ng direkta sa harap ni Richard Speck at itinuro siya at idiniin na siya ang may gawa ng krimen. Pinakita din ng prosekusyon ang mga fingerprint ni Speck ay tumutugma sa fingerprints sa pinangyarihan ng krimen. Ang paglilitis kay Speck ay naging malaking balita. Ito ay isa sa mga unang beses sa ika-20 siglong kasaysayan ng Amerika na may pumatay ng napakaraming tao sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos lamang ng 45 minuto na deliberasyon, bumalik ang jury na may hatol na guilty para kay Richard Speck. Una siyang binigyan ng hatol na kamatayan, ngunit ibinaba ito sa habang buhay na pagkakakulong noong 1971. Pinagdusahan ni Speck ang sentensyang ito sa Statesville Correctional Center sa Illinois. Makalipas ang ilang panahon, noong 1996, isang kakaibang video ni Speck noong 1988 ang inilabas sa publiko ng isang hindi kilalang abogado. Sa naturang video, si Speck na nakasuot ng panty at may malababae na dibdib na lumaki gamit ang smuggled hormone treatments ay nagsasagawa ng malaswang gawain sa isa pang bilanggo. Habang pareho silang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, sa isang punto, isang bilanggo mula sa likod ng kamera ang nagtanong kay Speck kung bakit niya pinatay ang 8 estudyanteng nurse, kung saan ay sumagot si Speck na hindi lang ito ang gabi nila at tumawa. Namatay si Richard Speck dahil sa atake sa puso noong December 5, 1991. Isang araw bago ang kanyang ika-50 kaarawan. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Richard Benjamin Speck. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.